Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Maiba naman tayo mga kababayan ng topic kasi puro na lang politika. Yan niya Mr. Maravillas. Ang topic mo ngayon, yung air quality po sa Metro Manila, lumala ng lumala dahil po sa pagkasunog ng mga basura doon sa sarado na nga po na landfill sa Nabutas. Ayan po yung balita kahapon, no? Nabutas landfill fire blamed on closure lapses. Yan na yung air quality. Palala ng palala yung air quality sa Metro Manila. Hindi na makahinga ng maayos yung mga tao sa paligid dahil po sa polusyon mula sa matinding usok po. Ayan na pala, oh. How thermal inversion, sea breeze worsen haze from Nabutas landfill. Sabi dito sa report ng ABS-CBN. Ayan na yung itsura mga kababayan ng kalangitan sa Metro Manila ngayon. Nababalot sa haze. Yan ang sabi dyan. Nabutas landfill fire enters third day as smoke worsens Metro Manila air quality. Damay po yung mga katabing lungsod, mga kababayan, sa Metro Manila. Yung advice po, dapat sarado lagi yung mga pintuan, windows closed, use face mask. Health spokesperson Albert Domingo urged the public to practice caution to protect themselves from unhealthy air, especially those living in areas near the landfill. Ito yung footage ng nasunog na landfill mga kababayan sa Nabutas. Yan o. Matindi. May nangyaring lapses mga kababayan sa closure ng landfill sa Nabutas. Di ba niya Mr. Maravillas, yung lugar ng Nabutas, lugar ni Toby Chanko. Lugar niya. Kaya si Toby Chango, sige pang niya alam mga kababayan sa mga national issues, yung lugar niya, napabayaan, pati yung flooding, bilyon-bilyon ng flood control projects na inimplement sa Nabutas. Ganon pa rin pag tag-ulan, lubog sa baha. Ngayon naman po, sinara yung landfill sa Nabutas, kapatid niya yata yung mayor dyan. O ito na ngayon, nalaso na ng polusyon yung buong Metro Manila, mga kababayan. So may isang malinaw at hindi kayang itago na katotohanan mga kababayan. Kung close na po yung Nabutas sanitary landfill, bakit umabot ang usok hanggang Makati at iba pang bahagi ng Metro Manila? So, I think hindi lang ito simpleng issue ng sunog mga kababayan. Usapin na ito ng public safety, environmental compliance, at accountability ng liderato. At higit sa lahat, kapabayaan. May lapses daw eh. Sa ilalim mga kababayan ng pamumuno ng mga Chanko, si Toby Chanko bilang congressman at yung kapatid na si John Ray Chanko, yung mayor dyan, inaasahan siyempre ng publiko na ang isang closed landfill ay ligtas na. Pero ang nangyari mga kababayan, mula sa pagiging unhealthy, naging acute unhealthy ang air quality sa Metro Manila. Damay yung mga surrounding areas. So ang ibig sabihin mga kababayan, hindi lang ito aberya. Ito ay isang banta na sa kalusugan ng mga mamamayan. Hindi lang Nabutas ang apektado mga kababayan, buong Metro Manila. Umabot hanggang Makati yung usok. Sabi natin kanina, from unhealthy, naging acutely unhealthy mga kababayan yung air quality. So sa simpleng paliwanag, delikado ng masyado sa kalusugan, lalo na po sa mga bata, mga senior citizens at buntis. Hindi po sapat yung advisories na mag-mask na lang kayo. Ang tunay na tanong mga kababayan, bakit umabot sa ganito? Close na daw, pero parang naging ticking bomb mga kababayan. Ticking time bomb yung nangyari. Ang closure mga kababayan,
should mean safe. Kontrolado na dapat siya and rehabilitated, ganon. So, ang nangyari mga kababayan, yung isang closed landfill ang naging source pa. Pinagamulan ng toxic air na kakalasong hangin. So, ang ibig sabihin nito, hindi closure, ito ay pinabayaang iniwan lang. Kasi kung maayos yung pagsasara, hindi po ito mangyayari. So again, ano yung ginagawa ng pamunuan ng mga tiyangko? Malinaw po mga kababayan itong nangyari, kapabayaan sa oversight. So ito yung pinakadiriktang usapin. Bakit tinayaan ng LGU nang nabutas na iwanan po ng private operator yung landfill noong Pebrero 2026 nang walang sapat na safe closure at rehabilitation plan? Trabaho po mga kababayan ng LGU na siguraduhin ang kaligtasan, bantayan yung operasyon, protektahan ang publiko. Pero po yung nangyari, malinaw. Iniwan, pinabayaan, pinalala. So ito po ang textbook ng definition ng gross negligence. Yung huling aksyon, mga kababayan, hindi maagap. Alam na po, sarado na yung landfill mula yung nung Agosto 2026 pa. Ay 2025 last year. Pero kailan po ko kumilos? Ngayon na nagkasunog na. Ngayong may mga nagkasakit na. So ito po ay hindi ito po ay reaction, hindi prevention yung ginawa. Ang tunay na leader po hindi naghihintay ng sakuna bago kumilos. At yun ang wala sa kanila, mga kababayan. Malinaw na may failure ng monitoring po. Kasi kung may maayos na monitoring mga kababayan, dapat sana naagapan yung methane na build-up, spontaneous combustion. Pero hindi po. Kaya yung nangyari, nagkasunog. So ibig sabihin po, walang sapat na ginawang inspeksyon. Walang preventive systems, walang accountability. Sa isang 44 hektaryang isla ng basura mga kababayan, wala man lang sapat na bantay. Malinaw na kapalpakan, kapabayaan mga kababayan yung nangyari. So dahil po sa nangyari mga kababayan, nagkaroon na ng health crisis. Hindi lang issue. Libo-libo pong pamilya sa Navotas, sa Bulacan, at Metro Manila ang nalagay sa panganib. Ang usok na ito ay may dalang kemikal, methane. At ito po ay direktang paglabag sa karapatan ng mga mamamayan sa malinis po na hangin. At hugas kamay sila sa responsibilidad. Imbes na humingi ng paumanhin, akuin mga kababayan yung pagkukulang, sinisi yung private operator. So kulang na kulang mga kababayan yung pananagutan ng pamilya Tiangco. Nanuro ng iba. Iba. Sa ilalim mga kababayan ng pamumuno ng pamilya Tiangco, sa napakahabang panahon, ang Barangay Tansa ay naging environmental time bomb. At ngayon nga po sumabog na siya. At yung naging epekto, hindi lang po sa Navotas, buong Metro Manila. Ang mas mabigat, may gana pa silang manira ng iba. Ito yung hindi matanggap ng publiko. Habang yung sariling lungsod, nalalason sa hangin at nalulunod sa baha kapag tag-ulan, napapabayaan ang mga pasilidad, nalalagay sa panganib yung mga mamamayan, may gana pang manira sa iba, si Toby Tiangco, laging target si Martin Romualdez. Diba, mga kababayan? Mukhang bibig si Martin Romualdez ni Toby Tiangco sa mga interviews. Unahin dapat niya yung sariling bakuran before na yung dungis niya sa muka, sabi sa kanta. Linisin muna ang dungis sa muka bago linisin ang dungis ng iba. Di ba po? Kasi po, kung hindi niya kayang ayusin yung sariling problema sa kanyang lungsod,
Wala siyang moral authority na pumuna ng iba. Tama po. So hindi na ito internal issue ng nabutas, naging regional crisis na buong Metro Manila, pati Bulacan inabot. Isa siyang public health emergency at environmental failure. Kaya ang sagot dito mga kababayan dapat malinaw, dapat may accountability, may konkretong aksyon dapat mga kababayan. At sa nangyari mga kababayan, ang mas malaking usapin, hindi lang ito tungkol sa landfill, ito ay tungkol sa anong klaseng liderato meron ang mga tiyangko. May pananagutan ba ang mga nasa pwesto sa nabutas? Yan po yung malaking tanong. O puro salita lang at sisi tulad ng ginagawa ni Toby Chango. So kung hindi kayang protektahan mga kababayan yung sariling lungsod, huwag dapat magpanggap na kaya niyang maging isang magaling na leader. Tama po mga kababayan.